good morning and good afternoon sa lahat po ng nanonood via FB Live. Pa-like and share po ng ating link para marami pa pong makipakinig ng salita ng Diyos. At tayo po nandito, good morning po sa inyo lahat. Happy New Year po. Happy ba ang New Year natin? Amen. Happy kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Sinamahan niya tayo sa loob ng 2024 at I believe sasamahan niya pa rin tayo ngayong 2025. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kasama natin ang Panginoon. Ayan. Samahan niyo po akong magbukas ng ating mga Biblia sa aklat ng 1 Thessalonians. Ayan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Ayan. Ayan po. Sa mga wala pong Biblia, ayan, naka-flash po sa harapan. Sabi po dito sa New International Version, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi naman po sa New Living Translation, yun po yung nasa baba, sabi po dyan, always be joyful. Sino po dito yung may pangalan na Joy? May mga Joy ba dyan? Michelle Joy, ayan. Mga Mary Joy, Christian Joy, ayan. Joy to the world. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you, who belong to Christ Jesus. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan, O God. Mula simula pa lang po ng aming gawain, nararamdaman na po namin ang iyong pagkilos sa lugar na ito, O God. Thank you, Lord, dahil kinakatagpo niyo po lahat ng pangangailangan ng bawat isang narito, O God. And I believe, Lord God, pagkatapos po ng gawain ito, Lord God, bawat isa po ay uuwi, Lord God, na may kagalakan sa kanilang puso, may kagalingan, Lord God, sa kanilang mga nararamdaman, at Lord, may kapayapaan sa kanilang mga isipan, O God. Samahan niyo po kami, Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Gawin niyo po ako, Lord God, bilang inyong tungtungan ng inyong mga paa, at kayo po, Lord God, ang mataas at mahayag, Lord God, sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Purin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Tunay nga po na dakila ang Panginoon, no? Napakabuti niya sa loob ng isang taon na nakalipas. 2024, ang dami pong nating pinagdaanan at napakabilis po, no? Parang nung Wednesday lang, New Year's Eve pa lang, diba? Sinalubong niyo po ba yung New Year? Ano po ba kayo? Nakipagputukan po kayo, nanood ng fireworks, ganyan. Ako po as in nakatulugan ko lang, di ko nasa lubong. So yan po, ang bilis. Ano na ngayon? January 5. Tapos ilang tulog na lang, December na uli. So, ito pong umagang ito, nais ko pong i-remind po ang bawat isa. Actually, reminder na lang po ito kasi alam nyo na po itong verse na to di ba? Yung sa 1 Thessalonians 5 na let us rejoice always, let us pray continually, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Nawa po, ito po yung maging panghawakan natin this year 2025 na lagi tayong maging masaya, lagi tayong manalangin, at lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Yun lang po ang mensahe ko. Tapos na po. Joke lang po. Yun, okay? So, ito pong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan. Ayan. The Impossible Commands. Wow. Hindi po ako yan. Iba yan. The Impossible Commands. Ayan. Ito pong tatlong to. The Impossible Commands. Naalala ko po nung kabataan ko, tinanong po kami ng pastor namin, sabi niya, meron bang commandment ng Panginoon na mahirap gawin? Meron ba siyang utos na mahirap gawin? May tinanong po siya sa amin, tinanong niya po kami noon May isa po kaming kasamahan noon, isang kayut ko rin po. Ang sabi niya, mahirap daw gawin magpatawad ng kaaway. Yun daw yung mahirap gawin. Mahirap gawin, sabi niya. Sabi ng pastor, may tama ka, may point ka dyan. Pero ako po parang hindi ko siya nakitang mahirap gawin yung magpatawad. Ako po kasi madali lang ako magpatawad. Mag-sorry ka lang, lumalambot na kagad yung puso ko. Kahit na yung mga nambubuli sa akin ng bata ako, pinapatawad ko na rin po sila ngayon. yung mga nakagawa po sa akin ng mali nung past, madali ko po sila mapatawad. Kaya parang di naman. Ang sagot ko po sa pastor namin is ito, yung, pastor, parang mahirap gawin yung lagi kang masaya, yung lagi kang nananalangin, tsaka
lagi kang papasalamat sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Naalala ko po yun yung sagot ko noon eh. Tapos may time pa nga po nang tinanong ng pastor yung nanay ko. Nanay ko medyo lutang po siya eh. Medyo lutang nanay ko. Tama ba, Sister Saida, mahirap bang magpatawad ng nagkasala sa'yo? Ang sagot po ng nanay ko, opo, Panginoon. Sabi niya sa pastor namin. Kala niya si Lord na yung nagtatanong sa kanya. Sabi niya, opo, Panginoon. So, yun lang po. Going back. Ito po. Mahirap po siyang, pag tinake mo po na literally yung verse, parang hirap gawin. Lagi kang masaya. Pwede ba yun? Sinaktan ka, masaya ka. Sinampal ka sa mukha, tatawa ka pa. Pwede po ba yun? Parang, hindi naman, pag tinake natin literally, tapos tuloy-tuloy yung pananalangin mo, walang patid. Paano ka nakakausap sa ibang tao kung nagpipray ka lang lagi sa Panginoon? Amen? So pag tinake mo siya literally, hindi talaga, mahirap talaga siyang gawin. Pero, pag ito pong verse na to ay nirelate po natin sa mga verses sa Bible, ando doon po yung explanation niya eh. Tsaka doon sa mga nangyari po sa mga Bible characters na aralin natin ngayong umagang ito, madali lang pala siyang gawin. Hindi pala siya imposible. Hindi pala imposible itong commandment ng Panginoon na rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Una po, number 1, rejoice always. Ayan. Ayan, rejoice always. Dapat, lagi kang masaya. Dapat, lagi kang may kagalakan. May kagalakan sa puso. Amen? Rejoice. Naalala ko po, meron pong preaching si Teacher Angeli. Nandito ba si Teacher Angeli? Sa amin mga kabataan nung last year. Ang preaching niya po, happiness versus joy. Ay, dito pala may pangalang Joy, no? Saan si Joy? Ayun, si Joy. Happiness, mga Joy, magkakatabi. Happiness versus joy. Anong pinagkaiba ng happiness sa joy? May pagkakaiba ba ang happiness versus joy? Happiness po is emotion. Emotion lang. May magpatawa, matatawa ka, di ba? May makita kayong kaibigan mo na dapa, matatawa ka, di ba? Karamihan, ganun nangyayari, di ba? Pag may kaibigan ka na dapa, imbis na tulungan mo, tatawanan mo pa, di ba? Or may nagbigay sa'yo ng regalo nung Pasko, binigyan ka ng boyfriend or girlfriend mo ng regalo, ng damit nung Pasko. Ano mararamdaman mo? Happy ka, di ba? Happy. Pero, ang joy naman po, pinagkaiba po ng happiness sa joy. Happiness, emotion. Happiness minsan temporary lang. Depende sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero ang joy is a state being character. State being. Na kahit walang nangyayaring masaya or kahit na walang good thing na nangyayari sa'yo, kahit simple days lang, meron ka pa rin kagalakan sa puso. Amen? May joy ka pa rin. Makita yan sa mukha ng mga kapatiran natin eh, di ba? Kahit na meron siya pinagdaraan ng problemang malaki, hindi siya mukhang taranta. Hindi siya mukhang, alam mo yun, yung parang sobrang anxious ng itsura. Kasi ando doon yung joy sa kanya. State being, joy. May kagalakan sa puso. Happiness, temporary. Joy, mas matagal, di ba? Most likely permanent, lalo na pag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso. Tsaka minsan yung joy, parang obvious na sa mukha ng kapatiran, obvious na sa mukha ng tao pag may joy siya. Amen? Kasi ando doon, peaceful yung itsura niya, kahit may pinagdaraanan siyang problema, okay lang siya, di ba? Pansinin niyo po pag nakikita kayo ng kapatiran, pag nakita niyo mukha niya, mapapangiti na kayo. Hindi kayo matatawa kasi iba yung tao, minsan parang may pang-insulto pag nakita niyo mukha niya, tawa, gagano din niyo. Pero yung mapapangiti kayo, na-experience yun na po yun, yung makita mo pa lang si kapatid na ganito, mapapangiti ka na. Meron ba kayong ganon? Ako may ganun ako si Dite. Pag nakita niyo po si Dite, mapapangiti na kayo kaagad pag makita niyo pa lang si Dite. Hindi pa yan gumingiti pero makita mo na may joy talaga ng Panginoon sa... Paano ba naman di mawawalan ng joy? Mantakin niyo mula Rosario, Cavite. 2 hours ang biyahe niya. Pumupunta pa siya dito sa church para lang makasama tayong manambahan. Andun yung joy, di ba? Amen. Ando doon yung joy. Masaya ba kayo dito na kasama namin kayo manambahan? Amen. Kayo natutuwa ba kayo? Napapangiti ba kayo pag nakita niyo si Dite? Andun yung joy. Hindi lang si Dite, no? Yung mga nanay natin. Hindi lang pag nakita mong nag-serve,
nagtatakal ng mga pagkain natin. Nakita niyo yung mga nanay natin, pag nagtatakal ng mga food, minsan pawis na, tanggal na yung maskara nila, yung mga makeup nila, yung mga ganyan-ganyan na, Jude, anong gusto mo? Spaghetti o pawis? Mga ganyan-ganyan sila. Ay, sorry, spaghetti o pansit? Yun na yung mga nanay natin. No, wala na yung maskara nila, pero andun pa rin yung joy sa paglilingkod sa Panginoon. At masarap kasama yung mga ganong tao. Amen? Lalo na sa ministry. Anong gusto nyo po? Yung laging mabigat yung nararamdaman, laging negative, o yung taong may joy sa puso nakasama. Diba yung may joy? Amen? Amen? Amen ba? Amen. Ang sarap pong kasama yung ganong tao. Joy. Merong pong joy sa puso. Merong joy sa buhay. Joy on the other hand is a choice we purposely make. Okay? So yung happiness, naka-rely siya sa emosyon. Yung joy, choice siya. Choice mo, pinili mo na maging okay, pinili mo na maging mayroong kagalakan sa puso kahit na anong pinagdaraanan mo. So yun pala ibig sabihin ng rejoice, ng joy. Be joyful always. Amen? At maintindihan natin yan, lalo-lalo na pag binasa natin tong verse na to sa next verse. Yan, Philippians 4 verse 4. Sabihin nga po natin, 1, 2, 3, go. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Doon pala matatagpuan ng rejoice. Saan po? Saan matatagpuan ng joy? Andiyan na. Sa Lord. Amen? Matatagpuan po natin ng joy sa Panginoon. Hindi mo lang siya makikita sa mga material na bagay, sa mga temporary things, sa mga gifts, sa emotion. Matatagpuan po ang joy sa Panginoon. Hindi mo lang yan basta-basta mahahanap. Kasi yung regalo, pagbigay sa'yo, parang may kulang pa rin. Parang di pa ako kontento. Yun yung happiness. Pero pag joy, kahit na maliit man yan, kahit may regalo man sa'yo o wala, kahit may natanggap ka o wala, masaya ka pa rin kasi may joy na nagmumula sa Panginoon. Sa Kanya natin matatagpuan ang joy. Amen? Rejoice in the Lord always. Amen? Ayun po. Sabi nga sa sa isang kanta, di ba? Alam niyo po yung kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Alam niyo po yun? Ganyan nga ang buhay pag kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Alam niyo po yun? Mga di pa ata kayo buhay nun. Dito ka mo. Hindi na. Sa papuri po yun. Papuri song. Di ba? Kahit may problema at wala kang pera, masaya ka, di ba? Ganyan talaga yung buhay pag kay Jesus. Lagi kang may kagalakan sa puso mo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Masaya po ba kayo sa presensya ng Panginoon? Amen? So, there's always joy. At minsan po, itong joy na to, ang ginagawa ng kaaway, ang ginagawa ni Satan, pilit niyang ninanakaw sa bawat isa sa atin. Diba? Minsan dati naman, okay naman ako sa pag-serve sa Lord, okay naman ako sa relationship ko kay Lord, pero bakit ngayon, lagi akong down, lagi akong malungkot. Ginagawa po yan ni Satan para manakaw yung joy. Kasi once na nanakaw yung joy, tuloy-tuloy na po yan eh. Tuloy-tuloy na yan pag nawala yung joy nyo. Hanggang saan ang mangyayari? Tatalikod ka na sa Panginoon. Kaya dapat maging aware po tayo dito. Ano po ito? Yung mga joy stealers. Joy, nananakaw pala kayo mga joy. Joy, nanakaw ka ni Pat. De, joke lang. Joy, nananakaw pala yung mga joy. Meron pong tinatawag na joy stealers. Paano? Yan, okay. Thank you. Yan. Unang-una po, anong yung isa sa mga nagdanakaw ng kagalakan sa ating puso? Number 1. Ito po. Worry. Yan. Worry. Lagi kang nangangamba. Anong kakainin ko? Anong susuotin ko? Anong gagawin ko? Paano kung ayaw nila sa akin? Paano kung ganito mangyari? Paano kung ganyan? Lagi kang nagwo-worry. Lagi kang naghahanap ng ikakabahala mo. Sabi po sa Matthew 6:25 to 34. Ayan. Matthew chapter 6:25 to 34. Ayan. Do not worry. Therefore, I tell you, sino po nagsasalita dito? Ang ating Panginoong Hesus. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?
Can any one of you, by worrying, add a single hour of your life? May napapakinabangan ba tayo pag nangangamba tayo, pag nag-worry tayo? May tumataas ba? May bumababa ba? May nawawala ba? May tumataas. Ano po yun? Blood pressure nyo, pag nag-worry kayo. BP nyo. BP nyo tumataas pag nag-worry, pag nangangamba. Amen? At isa pa po, nagkakasala tayo pag nag-worry tayo. Bakit po? Kasi utos po ng Panginoon, no? Do not worry about your life. Every time na nag-worry tayo, nagkakasala po tayo. Kasi di tayo ganun nagtitiwala sa Panginoon na siya ang kikilos at gagawa sa ating buhay. Kaya, instead na mag-worry, tanggalin po natin. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Alam niyo po ba yung istorya ni Jehoshaphat? I think na-preach ko na po ito one time, si Jehoshaphat. During that time, meron pong tatlong team. Lalabanan sila, yung mga Jew, yung mga Hudyo. Lalabanan sila, papatayin sila. Tatlo nagsama-sama. Ang nangyari kay Jehoshaphat, nangamba siya. At yan po sa next verse, sa 2 Chronicles 20 hanggang 2 Chronicles 21 hanggang 15. Ayan. Ayun po, Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. Na-terrified siya. Sino pa naman di matatakot yun? Pagtutulungan yung team nyo, pagtutulungan kayo. Halimbawa, Pilipinas, pagtutulungan ng Russia, ng China at ng USA, tingin nyo, di kayo mangangamba nun. Di ba nakakatakot po? Example lang po yan ha. Pero during that time, ayun po, Ammonites, Meunites, Moabites, pagtutulungan yung mga Israelites. So nangyari po, na-terrified si Jehoshaphat na leader ng mga Israelites during that time. Nangamba siya, nanalangin siya sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang ganda dito, yung sa baba po. Next slide. Ayan, sige pa, baba pa. Sige pa, baba pa. Basahin niyo na lang po kung may time kayo. 2 Chronicles 20. Ayan. Sige, baba pa. I think sa verse 15 siya. Ayun. Sige. Next slide. Verse 15 po ata yun. Wala. Ayan. Dito na lang po. Wala. Ayan. Sabi po sa verse 15. He said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says." Sabi po ng Panginoon, "Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's." Amen? Ang labang ito ay para sa iyo, sabi ng Panginoon. Ako ang lalaban para sa iyo. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Ako ang lalaban para sa iyo. At alam niyo po ang nangyari dito? Ayun sa verse 15. Sabi po diyan, don't be discouraged. Don't be dismayed. Nangyari po sa ending niyan. Alam niyo po nangyari sa ending niyan? Natalo po niyang Israelites yung tatlong kalaban nila. At hindi po sila lumaban. Alam niyo po nangyari? Yung tatlong yon, sila yung nagpatayan. Instead na yung Israelites yung labanan nila, yung tatlong kalaban ng Israelites ang nagpatayan. Ang ginawa lang po ng mga Israelites, kumanta sila, nag-praise sila sa Panginoon, nag-worship sila sa Panginoon. Meron nga po isang joke dyan Siguro kaya nagpatayan yung tatlong tribe na yon kasi ang pangit daw ng boses ng mga Israelites. Parang nabaliw na lang daw sila. Sige, tayo na lang magpatayan, gano'n na lang daw nangyari. Pero yun po, natalo po ang mga kalaban ng Israelites at ang Diyos ang lumaban para sa kanila. Kaya wag po tayong matakot, wag tayong mangamba dahil ang Lord ang bahala sa atin. Amen? God is with us. Amen? Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not be afraid. Sinabi po yan ng ilang beses sa Biblia. Ilang beses po sinabi ang don't be afraid. Do not fear. 365. Ibig sabihin, bawat araw, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ilang araw sa isang taon? 365. So, reminder po yan sa atin na huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? So, do not worry. Ano pa po? Isang joy stealer. Number 2.
Ayan. Number 2, yan, makaka-relate po tayo dito. Lagi po natin kinukumpara ang sarili natin sa ibang tao. Tandaan po natin, iba-iba po tayo, hindi po tayo, kung ano yung buhay niya, dapat ganun rin yung buhay mo. Kung ano siya, dapat ganun ka rin. Hindi po, magkakaiba tayo. We are uniquely made by our God. Kung anong meron siya, lagi po kasing ganun eh, kung ano meron siya, gusto mo, meron ka rin. Maaring meron siya, nawala ka, at meron ka, nawala siya. Ganun ka, pair ang Panginoon. Maaring meron siyang yaman, ikaw naman, meron ka namang gantong abilidad. Meron siyang gantong kagandahang mukha, ikaw naman, may kagandahan ka namang ugali, di ba? Ganyan. So yun, wag mo natin ikukumpara ang sarili natin sa ibang tao. At wag natin ikukumpara yung ating success, yung ating achievement sa achievement nila. Iba-iba po tayo ng time frame. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 10 verse 12, "But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise." So hindi daw po pala maganda. Hindi ka wais pag kinukumpara mo lagi ang sarili mo sa ibang tao. Maaring gawin mo silang motivation, magawin mo silang inspiration, pero iba pa rin yung tatahakin mong landas at tinahak nila. Maaring yun yung natahak nila, okay sila doon. Ikaw iba rin yung tatahakin mo. May ibang pagkakatawag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya pag sa mga sa social media, maraming ganyan naiinggit. Buti pa yung classmate ko nung ganito na. Buti pa si ganito, nasa sobrang successful na sa buhay. Ako hanggang ngayon, ganito pa rin. Don't compare yourselves to them. Amen? May kanya-kanya po tayong time frame. So, wag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila. Kaya ako po minsan, yung social media, dinide-activate ko para hindi ako masyadong hindi ko maikumpara yung sarili ko sa ibang tao. Kayo po, kung tingin nyo okay rin po yun sa inyo na wag kayong masyadong gumamit ng social media. Okay lang rin mag-social media detox kayo, 'di ba? Social media fasting, ganyan. And then pag okay na kayo, go back, okay na. Basta wag po natin ikumpara ang sarili natin sa ibang tao. May kanya-kanya po tayong pagkakatawag. At ang last po na joy stealer, ito po, ang sin, ang kasalanan. Ayan. Sabi po dito, sin is one of the sneakiest joy thieves. You see sin can sometimes seem fun at first. Okay, tingin mo, masayang gawin to. Ay, enjoy. Happy tayo dyan. Okay yan, ganyan. Masaya dyan, ganyan. Una, kala mo okay lang. Pero kinalaunan, ayan, magbabalik sa'yo ng guilt, ng shame, ng pagkakahihiyan, ganyan. Hanggang sa, ikaw na yung tumalikod sa Panginoon kasi di mo na makayanan yung guilt at shame. Pero tandaan nyo po, sino po nandito noong December 22? Yan. Tandaan nyo po, Jesus doesn't care what you've done before. Ayan. Nakapanood nyo po yung dito, yung human video. Hindi po, sabi po sa preaching last week ni Pastor Rick, hindi po nire-record ng Panginoon yung lahat ng pagkakamali natin. Hindi niya pinapaalala sa atin, ay si Jonas, ganito yan dati. Si Jonas, chismoso yan, ganyan. Si Jonas, ang dami ng siniraang tao niyan. Ang dami niyang sinabunutang tao dati, ganyan. Ganyan siya kakasama, ganyan. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang Panginoon po, buburahin niya po ang ating mga kasalanan basta po tayo magpakumbabang lumapit sa Kanya at aminin natin na tayo makasalanan. Amen? So, lapit lang po sa Panginoon, balik po sa Kanya. Huwag po tayo magpapadaig sa kasalanan. Amen? Kala nyo masaya lang yan sa simula, pero kinalaunan, kapahamakan pa lang madudulot sa inyo yan. So, lapit lang po sa Panginoon, balik po sa Kanya. Kung tingin mo, napakalayo mo na, wala pong napakalayo sa Panginoon. Andyan siya lagi para kung gusto mo bumalik sa Kanya, para yakapin ka at tanggapin ka. Amen? Ayan. Sabi po sa Isaiah 61 verse 7, ito po, "Instead of your shame, you will receive double portion, and instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance, and so you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours." So may joy po pag tayo tumalikod sa ating kasalanan. Amen? Huwag tayo magpapadaig sa kasalanan. Amen? Amen. Ano po ba dapat natin gawin para lagi tayong nagre-rejoice, para lagi tayong mapanindigan natin yung rejoice in the Lord always? Number 1 po, walk in the Spirit. Ayan, walk in the Spirit. Kasi po, isa po sa bunga ng Espiritu ang joy. Amen? Sabi po sa Galatians 5, verse 22,
But the fruit of the Holy Spirit is love, joy. O, ando dun po si love, joy. Joy, di ba? Ando dun po. Love, joy, peace, patience. Bunga po yan ng banal na Espiritu, kaya dapat lakaran natin ang guidance, ang tinuturo ng banal na Espiritu. Sundin natin siya kung saan tayo pinapapunta. Sabi nga kanina sa kanta, if he goes to the left, then we'll go to the left. If he goes to the right, then we'll go to the right, di ba? Through that, patuloy nating sinusunod yung utos ng Panginoon, mag-produce po siya ng fruit. Ano po yun? Yun po yung joy. So, tuloy-tuloy lang po, walk in the Spirit. And number 2, para po masaya kayo, para may joy po kayo sa buhay nyo, sing. Ayan. So, kahit na wala kayo sa tono or sing. Ayan. Umawit lang tayo sa Panginoon. Sing praises to the Lord, di ba? Kahit na anong nararamdaman mo, kahit na ikaw may kabigatan, sing praises to the Lord. Ginagawa ko po ito pag personal testimony ko po. Pag isang araw, nagpa-praise po ako sa Panginoon, nag-worship po ako tuwing umaga, the rest of the day nagiging okay, parang wala yung kabigatan, hindi ako nalulungkot, hindi ako try nyo po yun. Every day, first thing in the morning, pray and then sing. Ayan. Mawala po yung mga bigatin nyo, yung mga alalahanin nyo, yung mga problema nyo. Kaya yun po, para meron kayong joy, walk in the Spirit and sing. Ayan. Okay po. May natututunan po ba tayo ngayong umaga? Amen. Amen. Ayan. So, ito po. Last 2. After po ng rejoice in the Lord, rejoice always. Number 2 po, ano po yung sa 1 Thessalonians 5:17? Pray continually. Yan. Pray without ceasing. Manalangin ka lang. Parang pag literally mo itong iintindihin, parang pwede ba yun? Tuloy-tuloy ka lang manalangin, walang patid. Mula umaga hanggang gabi nananalangin ka. Nakakailang Our Father kaya ako nito pag mula umaga hanggang gabi, pag pray continually. Pero wag po natin take ito literally. Ano po ang ibig sabihin ng pray without ceasing or pray continuously? Ayan. Next slide. Ayan po. Ibig sabihin po ng pray continually or pray without ceasing is an attitude of God consciousness and God surrender that we carry with us all the time. Every walking moment is to believe in an awareness. So aware ka, nakasama mo ang Panginoon. That God is with us and that He is actively involved and engaged in our thoughts and actions. Parang kagaya lang ng bawa meron kang mahal sa buhay or meron kang kasama, nag-date kayo, nagpunta kayo sa, let's say, sa Intramuros, nag-date kayo, ganon. All the time ba, nag-uusap ba kayo na habang naglalakad kayo, habang umiikot kayo, nag-uusap ba kayo ng ganon? Hindi po, di ba? Ganon din po sa prayer. Aware ka lang lagi na kasama mo ang Panginoon. And every time na aware ka, kinakausap mo siya. At lagi mong sinasaalang-alang kung yung gagawin mo ba ay pupuri niya, kung gusto ba to ni Lord. Lagi mo siyang parang kino-consider. Sa bawat desisyon na gagawin mo, sa bawat lugar na pupuntahan mo, lagi kang may awareness na kasama mong Panginoon at kinakausap mo siya. Yun po ang pray without ceasing. Amen? So yun, basta aware ka, nakasama mo ang Panginoon at pwede mo siyang kausapin anytime. Amen? At isa pa po, yun nga po, dependent ka sa Kanya. Lagi kang nakadepend sa Panginoon. Pag may kasama ka sa let's say, yun nga po, na may kasama ka sa Intramuros, lagi lang ba kung ano lang ba yung gusto mo, doon lang kayo pupunta? Hindi po, di ba? Dapat tatanungin mo doon sa kasama mo. Gusto mo ba dito? Gusto mo bang ganun gawin natin? Ganun rin po sa Panginoon. Lord, ganito po ba gusto nyo? Lord, ito po ba yung kailangan kong gawin? Ganun po yung pray without ceasing. Lagi mo siyang kinoconsider, lagi kang aware na kasama mo siya. Amen? So, yun po. Last, ito na po ang huli natin. Dito po tayo magtatapos. Number 3. So, yun po. Pray without ceasing. And lastly, give thanks in every circumstances. Noon na parang nagtataka nga ako, parang hirap naman ito. Imposible naman to. Bawat mangyayari sa buhay, magpapasalamat ka. Parang ganun. Pero, tandaan po natin, nagkaroon po ako ng opportunity na first time ko po makapagsalita sa patay, sa necrological, sa apo ni Mother Ems. Ayan.
Ito po yung shinare ko na verse doon sa patay, doon sa necrological service, sa Romans 8:28. Tandaan po natin to. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So all things work together for good, para sa ikabubuti. Kala mo lang nung una, pangit yung nangyari sa buhay mo. Bakit ganun? Bakit may pasakit? Bakit may kalungkutan? Bakit may pinagdaanan akong ganito? Pero yung pala, ang ending, para pala ito sa ikabubuti mo. Para pala ikaw ay lumakas, para pala ikaw ay ready, para pala ikaw ay prepared sa kakaharapin mo sa buhay mo. Lahat ng bagay na yan ay for your own good. Amen? Pansin niyo po yung cake. Nakatikim na ba kayo ng cake? Mga handa niyo. Sinong naghanda ng cake nung medianoche? Wala. Graham cake, mga ganyan. Or basta cake, ganyan. Pag yung cake, masarap, di ba? Masarap kainin yung cake. Pero pag hindi pa siya luto, ano yung mga ingredients niya? Harina, cake, flour, itlog, ano pa? Baking soda, asukal, ganyan. Ano? Olive oil. Ano po? Biskuit na Graham. Ayan, di ba? Tikman nyo po isa-isa yon. Tikman mo, magkakahiwalay yung ingredients niya. Dumakot ka ng isang harina, kainin mo, magganong ka ng itlog, egg yolk, ganunin mo kainin. Sarap ba ng hilaw na itlog? Yung, di ba? Anong lasa? Hindi masarap, di ba? Pag magkakahiwalay. May yung harina, kainin mo, yung cornstarch, kainin mo. Di ba po hindi masarap? Pero pag hinalo mo na siya, pag minix mo na yung mga ingredients, di ba? Ano nang lasa? Masarap na, di ba? Matitikman mo na siya. Pag yung, ano tawag doon, yung bilog na pang ganon, ang tawag doon? Mixer, yung ganon. Tapos gaganunin mo. Ano nang lasa? Masarap na. Yung may vanilla, ganyan, patakan mo ng vanilla, ganyan. Meron ng lasa. Tapos, pag nilagay mo pa sa oven, maluluto na siya, di ba? So, anong ibig pong sabihin nito? Pag yung mga bagay na magkakahiwalay, titignan mo na, separately, titignan mo na isa lang ganito, isang ganun lang, isang ganyan lang. Parang hindi masarap. Pero pag pinagsama-sama mo pala siya, hanggang sa mabuo isang magandang istorya, amen, masarap din po pala. Amen? At pag nilalabugin mo pa sa apoy, di ba? Tayo po, dadaan tayo sa apoy. Amen? Sabi po sa Bible, di ba, yung parang as gold, kailangan dumaan rin tayo sa apoy. Parang yung cake rin, dumaan sa apoy. Dadaan tayo sa apoy. Magiging masarap tayo at magiging yummy kayo pag pinagsama-sama yung mga ingredients na yan. Amen? Ingredients at apoy, pag pinagsama-sama sa buhay nyo, magiging cake rin yan, kinalaunan. Amen? Anong cake kaya kayo? Ano pong cake kaya kayo? Black Forest o ano? Amen? So, pag isa-isahin mo, parang hindi maganda eh. Pero pag pinagsama-sama mo, as a whole, yung cake, ang sarap pala. Amen? Ang sarap mo pala. Ang yummy mo pala. Amen? So, yun. All things work together for good. Amen? Kala mo lang pangit yung nangyari sa buhay mo, pero ang ending yan, maganda pala ang storya na mangyayari. Maganda pala yung ending mo. Amen? Kahit sa yung sa mga nawalan ng mahal sa buhay, noong una parang nagtataka ako, Lord, ba't mo kinuha yung mami ko? Bakit mo kinuha yung ganito, ganyan-ganyan? Pero meron palang plano si Lord. Marahil di nyo pala alam, di nyo maintindihan bakit, pero may plano si Lord. Bakit nangyari yun? At yun ay para for your own good, for the good. Amen? Of those who love God. All things work together for good. Amen? Kaya wala sa atin tong give thanks, parang hindi natin nagagawa, hindi natin na-apply. Kasi hindi natin nakikita. Lagi tinitingnan natin yung pangit. Amen? Lagi tinitingnan yung kakulangan, yung kapintasan. Hindi mo tingnan yung maganda. Amen? Naniniwala ba kayo na blessed po tayo? Pinagpala po ba tayo? Sino may mga paa? Sino may mga sapatos? Sino may mga nasusuot na damit? Sino may nakakain araw-araw? Amen? Iba nga sa atin, napakalusog pa. Amen? Kasi hindi lang 3 beses kumakain, kundi 5 beses, 6 na beses kumakain kada araw. We are blessed. Amen? Isipin po natin yung mga binibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin inihiling, pinagkakalob niya pa rin sa atin.
Amen? Nakakahinga tayo, malusog tayo, wala tayong dinaramdam na sakit, ganyan. Let us appreciate life. Appreciate everything na pinagkakalob ng Panginoon. Noong nakaraan po, nag-jail visitation, yung pinuntahan namin yung mga nakadetain na mga naka-detain na mga tama tawag dito, na mga preso. And ayun po, makikita niyo po yung kalagayan nila. Sobrang ini-aim nilang makalaya. Gustong-gusto na nilang makalaya. Hindi nila magawa yung gusto nila doon sa preso. Hindi sila makapunta sa kung saan nila gustong makapunta. Amen? Sabi nga po nung isa kong kakilala, may sabi niya, ang mahal ng halaga ng kalayaan. Sobrang mahal ng halaga ng kalayaan. Makapagpiyansa pa lang sila, magkano na yun? 100,000, ganyan. And tayo, malaya tayo. Diba? Saan tayo makapunta, diba? Nakakapunta tayo. Kaya appreciate natin yung life, diba? We are free. We are blessed. Amen? You have good health. You have a family, diba? May pamilya ka, diba? May mga mahal ka sa buhay, andyan dyan. So, hindi lahat may pamilya. Yung iba, ulila na, yung iba, walang ganito. Pero tayo, meron tayong dyan, andyan lagi yung mga mahal natin sa buhay. So, let us appreciate life. We are blessed and count our blessing. Instead na yung loss, instead na yung mawala sa atin, isipin natin yung mga meron tayo na pinagkakalob ng Panginoon. Amen? So, ayun po, give thanks in all circumstances. At yung last, ano po yung last na verse dun sa 1 Thessalonians 5? Ayun, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Will po yan ng Panginoon sa ating buhay. Ang maging masaya, ang laging nagpapasalamat, ang laging nananalangin sa Kanya. Amen? So, we are blessed. Amen? Amen? We are blessed, and let's look at the brighter side. Let's look at the positive side para hindi po tayo mawala ng loob, di tayo ma-discourage. At especially po, ang pinakamahalaga, tumingin tayo sa Panginoon. Let us focus on Jesus every day. Amen? Gawin po natin to lagi. Let us rejoice always. Let us pray without ceasing. And let us be thankful sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Dahil ito po ang plano, ito po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat, God, sa inyong mga salita na aming na nag-remind sa amin, Lord God, sa umagang ito. Thank you, God, dahil sasalubungin po namin tong taong ito ng may kagalakan sa aming puso. Lord, na lagi naming maaalala, Lord God, na kasama ka namin, na hindi kami dapat matakot dahil lagi kang nariyan para sa amin, Lord. Naging tapat po kayo, Lord God, mula noon, Lord God, hanggang ngayon, Lord God, at we believe, Lord God, magiging tapat kayo at di nyo pa rin po kami papabayaan sa aming kinabukasan, Lord God, sa darating na taon na po na ito, O God. Maraming salamat, Lord. Nawa po, Lord God, lagi po itong ma-remind sa bawat isa sa amin sa aming araw-araw na buhay, O God, na kami magalak, kami laging manalangin, Lord God, at kami maging mapagpasalamat, Lord God, sa lahat ng nararanasan namin sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po idadako na po sa ating communion. Thank God, this year 25, maligayang buhay at masaganang buhay. Amen? Mapagpalang umaga po sa lahat ng anak ni Lord. Tayo po ay dadako ang pagkain ng banal na tinapay. Yes, oh God, maraming salamat, Panginoon Lord God. Ito po ay simbolo ng iyong katawan na nagkadurog-durog sa bundok ng Kalbaryo.
Lord God, ito po'y aangkinin namin bilang alaala sa iyong pagpanaw. Maraming pong salamat, Panginoon, na nasusulat sa John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan, kaya pinagkaloob niya ang bugtong niyang anak. Kung sino man ang tumanggap ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, inaangkin na po namin ito, Panginoon, na ito'y katawan mo na nagkalatay-latay sa bundok ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa puso at buhay ng bawat isang anak mo, natatanggap sa iyong katawan na ng kagalingan. Maraming pong salamat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. Ito po ang katas ng ubas na sumisimbolo ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, upang ang sinumang tumanggap sa kanya at manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaligtasang nagbubuhat sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, distribute the elements. And
Kung lahat po tayo ay meron na, tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo sa lahat ng aming pagtalangtan sa iyong harapan. Ama, salamat sa iyong banal dugo na iyong binuhos sa bundok ng Kalbaryo sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan at ang lahat ng aming pagsuway sa iyong harapan. Ama, salamat sa iyo. Thank you so much for the good things and the greater things na ginawa mo, O Lord God. Ang supreme sacrifice mo na ginawa mo sa bundok ng Kalbaryo para sa bawat isa sa amin. Ama, thank you so much, O Lord God. Sa iyo lamang ang lahat ng papurit po sa salamat. After Jesus was denied, He took the bread and cut in pieces, and He blessed it, and He said, "This bread is the symbol of my body that I offer in the Mount Calvary 2,000 years ago for the redemption of all our sin." Ama, salamat tayo. Sabay-sabay po natin kainin. After that, He took the cup and He said, "This is the symbol of my blood that shedded on the Mount Calvary for the remission of sin, sickness, and diseases." Sabay-sabay po natin ito inumin. There is freedom! You are already healed. Ang lahat ng may karamdaman ay magaling na. Amen? Shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Tayo sa gawain ng pagbibigay. Salamat po, Panginoon Lord, sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami, O Diyos, ay makapagbalik ng aming mga ikapot mga handog upang matugunan ang pangangailangan ng iyong templo. At naroon din, Panginoon Lord, hallelujah, sa iyong mga salita, Panginoon, katulad ni Haring David. Matanda na ako mula pagkabata, sa tanang buhay ko'y wala pang nabalita na ang taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya. Kaya po, Panginoon, sa oras ito, salamat po sa mga anak mong patuloy na sumusunod, Panginoon Lord, sa iyong kalooban upang maganap, Panginoon Lord, na tunay, Panginoon Lord, na ibabalik mo sa amin ang maraming beses siksik, liglig at na maapaw na pagpapala ang matatanggap namin ngayong taong 2025 sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. It makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy
you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Amen. Pwede po magpalakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Kuya Judah sa pag-share po at pagkatid ng salita ng Diyos sa ating lahat. So this time, sabay-sabay po natin namang panoorin po ang buhay po ng ating mga NCCQ. Small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is big. Small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a tree, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, bigger than a tree. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng ating mga NCC kids. Amen. God bless po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-closing prayer announcement po, ngayong 2025 ay napakarami pong hinanda sa atin ang Panginoon. Amen. Excited na po ba kayo sa mga plans ng Panginoon sa ating ministry at sa buhay nating lahat ngayong 2025? Amen. So, samahan niyo po kami ngayong ang buong taon na to na i-celebrate po natin muli ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay at higit sa lahat sa ating simbahan. Amen? So again, on January 12, yun po ang ating start ng feeding program and Bible study sa lugar po ng Petsayan, sa pangunguna po ng ating mga Spice Girls na sila Ate Julian and friends. At on January 26 po, we will be having our first youth gathering po ng Ridge na mangyayari po ng 4 p.m. onward. So, balik po tayo sa mga gawain this 2025 and I hope na tayo pong lahat ay makasama at ma-experience natin ang Panginoon ngayong bagong taon. Amen? Let's close this in prayer. Tayo po tayong lahat. Pwede bang pagbibigyan natin ng the best sa palakpak ang Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Hallelujah.
request everybody to please stand up before the presence of our God as we end this with a prayer. Lord Heavenly Father, we thank you, O God, Lord, for blessing us with your presence today, O God, Lord, and for your word, O God, is a reminder for us, O God, that we should rejoice always, to pray without ceasing, and to give thanks in all circumstances. Lord, Father God, we cannot do this by our own strength, by our own intellect, O God. So we ask your power, your strength, oh God, to be within us, oh God, Lord. We thank you, oh God, and we declare, oh God, that greater things are yet to come. Greater things are still to be done in our lives, in this place, oh God, in our country, oh God. We entrust everything to your hands, oh God, as we give all the glory, all the praise. Through the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Purihin po natin muli ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep water. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven. It's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in. Everybody sing it out. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, falling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Amen. If we go to the left, we will go to the left. And if we go to the right, we will go to the right. Amen. Come on, let's worship Him. And if he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the shout. We gotta shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you.
We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper. We're walking into deeper waters, going out to you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. God bless us all. And once again po, Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Amen. So let's stay po and let's meet our e-group po and e-group members. Ang bago po.